sa ating mananampagliling ito, sama natin sa ating mananalangin. Ang aling pasalamat at natatang kaibigan ni Nasenda San Felipe, Dito at Susi Reyes, Maria Cora de Leon, Michael Momia, Mirna Lumba, Luis Simangan, Alfonso Emanuel at Alexander Pablos, Rodriguez Del Mario, Gemo Herrera, Joseph Mary Grace and John Paul, Evan Herrera, ay at naingin na Henry Chona, Tolentino, Orlando at hindi para sa mga kapatid natin nag-aali ng nagpasalamat, sina Aurora Salunan, Noel Anselio Galvez ng Pamilya, Michelle Esteban, Lourdes Hilario, Lisa Santiago, Christopher Janelo, Dr. Marat Marie Tolentino, Cecily Tim Rivera, Jean Silungan, Marieta Quirol, Kelvin Maximo, Dr. Abesayo Banaa, Edgar Aina Unanan, Celia Victor at Susi Mendoza, Renat David de Leon, Jennifer Francisco, Alicia Arcega de Lucis, Celi Silip Dominic Nicolas, Odin Evelyn Salazar, Melody Mila Digono, Janet E. Pascual at Pamilya, Lady ng EDB Community, Bishop Dennis Villarrojo, Reverend Father Pino Pensuti, Cesar Antonio Nicolas at Pamilya, para sa kaligtasan nila Victor at Divina MC at Pamilya, Dina Saavedra at Pamilya, Jodian Diana Marfil at Pamilya, Adriano Sanchez at Pamilya, Architect Bernard at Rita de Guzman, George Salpicula at Pamilya, Camila Salatin at Pamilya, Pinimi de Leva, Erwin at Josette Gonzalez, Jen Tamani, Rowena Villedo, Arman at Amy Isma, Josie Brillantes, June at Doris Pillera, Joanna Moradas, Amy Ferry Di Manalo, Devin G. Bunag, Gaspar at Susan Damaday, Gima Jordan Den, Emelita de la Cruz, Reynante Ilapao, Yvette Barrera, Gigi Bautista Icarlo, Ivy Lorraine, Jaime at Jovian Cruz, Dr. Chester Calapis, Maria G. Ada, Dr. Raquel Ada, Dr. Alan Ivan Guevara, Dr. Unay Secretary Morera at Pamilya, Dr. Caroline Enriquez at Pamilya, mga doktor at medical staff ng Maria Fatima Hospital sa Valenzuela City, San Benito Hospital sa Bustos, Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina City, Region 2 Trauma and Medical Center sa Bayambong, Nueva Vizcaya, mga doktor at medical staff ng Marino Hospital, Skyline Hospital at Waliman Hospital, at ng lahat ng mga frontliners sa pagsuko sa pagkalat ng salot ng COVID-19, kaya ng iba pang mga doktor at healthcare providers, mga pulis at sundalo, mga business leaders at workers, at mga kapatid ng pamahalang nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. At hindi para sa kagalingan ni na Evelyn Suasito, Eloisa Villamin, Flores El Feliciano, Dr. Cela Mendoza, Emi Sanchez, Ellen Ferrer, Richard Carrigo, Joan Perez, Capistan Mandego, Janet Emlo, Samantha Lucea, Eva Reyes Cruz, Corazon Donato, Kirill Cristobal, Patricia J. Lunquillo, Timoteo Orihuela, Nino Soriano, Jojit Santiago, Cheryl Del Mundo, Marian Maravilla, Adora Deriva ng Pamilya, Tita Dayna Amunan, Yunato, Rena at Keroye, Madeline Villanueva, Joey Lumba, Maria Fatima Dami, Mercy Ancheta, Nars Diaz, Mario Gloria, Cora at Mario De Leon, Adela Muluk, at hindi para sa kaarawan ni Narini Taramos, Susana Sorbito, Grace Cruz, Clarice Tamundo, Ronald Jerez, Tito Santos, Rhea Ramos, Lon Nicolas, Priscilla Rebadaco, Clarissa Perez, Bea Bergantinos, Sofia Rodillo, Bradley Cruz, Ray Cruz, at hindi kina Emery Tolentino, at para sa kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao na sina Ricardo, Silitonia, Viviana Hill, Sila, Isabela, Leticia, Evelyn, Alfredo, Eric, Nicolas, Nelson, Frederick, Raquel, Detin, Puloy, Maura, Juan, Andres, Estefania, Rufo, Celia, Marisa, Flor, Protasio, Susana, Tanasha, Nestor, Maria Teresita, Imang Concepcion, Jaime, Domingo, Maximina, Alejandro, Enriqueta, Brian Angelo, Maricel, Jose, Fedora, Alejandro, Sofia, Bonita, Roy, Justin, Lucida, Felisa, Pedro, Rodrigo, Pedino, Romeo, Domingo, Rosa, Jocelyn, Daisy, Romel, Jose, Ricardo, Maria,
Jose Pepito, Nelson Sion Maria Felino, Tino Cerido, Linda Leon, Alan Yoli, Orlando Remigio Presencia Elita, Lucio Emilia Renerio, Robert Fernan Antonio, Ariel Joy, Gerald Luis Josefina, Virgilio Natividad Felicissimo, Nelson Sion Felino, Maria Tino Cerido, Akam Leon, Michelle Kim Joshua, Jimmy Rosita, Siman, Clara Andres, Elias, Ernie, at para sa mga namayapang mga lingkod ng Diocese ng Malolos, at para sa lahat ng mga doktor at frontliners na naging biktima ng salot ng COVID-19. Mga kapatid, pasimulan natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayo rin. Mga kapatid, sa pagdiriwang natin ang kapistahan ng pag-akyat sa langit ng Panginoong Jesucristo, ituon natin ang pansin hindi sa kanyang pag-isa, kundi sa kanyang habiling ipanaganap ang mabuting balita. Upang maging marapat tayo sa ating banal na pagdiriwang, aminin muna natin ang ating mga pagkukulang. Kawan tayo ng mga pagdiriwang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at pagnawayan tayo sa buhay na walang. Amen. Papuri sa Diyos sa kaligtasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mo kami magkaroon ng banal na kagagapan at makapag-ibang na may utang loob sapagat ang iyong anak na aming mahal na Diyos ay siyang tagapaganda ng aming panalangin ng kanyang pinanggalingan upang kami paguluhan at kanyang kinukuhan upang maging pag-asa kailanman ng sambayarin ang kanya rin katawan bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat ay ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Mahal na Teofilo, isinasalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya ay umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinagbilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kayong hinirang. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang napakita sa kanila. Sa gayon, napatunayan siya ay buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya ay kasama pa nila, kanyang pinagbilinan sila. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang pinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Nagbinyag na sa tubig si Juan, ngunit di na magtatagal at bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Kaya't nang magkasama-sama si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatatag na ba ninyo muli ang kaharian ng Israel? Sumagot siya, ang mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan ito. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, siya ay iniakyat sa langit, samantalang nakatingin sila sa kanya, at natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit, 2 lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. Mga taga-Galilea, sabi nila, bakit kayo narito at nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Habang umakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Magdiwang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa. Bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na buon kataas-taasan ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y naghahari sa sangkatauhan. Habang umakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos, hatid ng tambuling malakas ang tunog. Masayang sigawan ang ipinagsuot. Purihin ang Diyos, siya ay awitan. Awitan ng hari, siya ay papurihan. Habang umakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Ang Diyos siyang hari ng lahat ng bansa. Awitan, purihin ng mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa. Magmula sa trono, banal at dakila. Habang umakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, inihiling ko sa Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng Espiritu ng kaluluhan
at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kalwalhatian inilaan niya sa Kanyang mga hirap at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na nga nananalig sa Kanya. Ang kapangyarihan din iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nagluklok sa Kanya sa kalangitan, sa kanan ng Diyos. Kaya nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan, at Panginoon. Higit ang Kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahon ito, kundi pati sa darating. Ipinanilangin ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay at siya ang ginawang ulo ng simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niyang pumupuspos sa lahat-lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, bagamat may ilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong kalagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama niyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Yesu Cristo. Ang lahat. Mga kapatid, sa ating mabuting balita ay pinapayag sa atin ang pagbibigay ng habilin ng ating Panginoon sapagat siya ay naming pintuna na umakyat sa langit. Kaya nga kung hindi man kita ng ating mga mata, subalit ang ating Panginoon ay kasama pa rin natin magpagkagayon sa diwa at espiritu. Bagamat pagdating ng panahon, muli tayo makikita-kita sa kanyang kahinan na kung saan makakasama na natin at makakasalamba ang ating Panginoon. Subalit sa ating mabuting balita, nag-aabilin ang ating Panginoon sa pansamantala, hindi na siya makikita ng kanyang mga alagad. Subalit ang kanyang pangako palagi sa kanyang mga alagad, huwag kayong mag-alala sapagat ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. At ano ang habilin ng ating Panginoon? Ang sabi ng ating Panginoon, sinusugo sila sa iba't ibang mga lugar upang nang sa gayon, sila ay gumawa ng paraan upang ipalaganap ang mabuting balita. Kaya nga ang sabi ng ating Panginoon, humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko sa inyo. Kaya nga po mga kapatid, sa ating pong pananampalataya, meron tayong mga ilang requirements para masabi na tayo tumatanggap sa ating Panginoon, na tayo tumatanggap sa lahat ng kanyang mga tulong, sa lahat ng kanyang mga iniaatas para sa atin. Kaya nga po yung madalas na requirements sa atin: one Lord, one faith, one baptism. At ano pong ibig sabihin? Iisa lamang ang Diyos na ating sinasamba at hindi naman iisa lamang ang aral na ating pinananampalatayanan at ito ay ang aral na galing mismo sa ating Panginoon, ang aral na turo mismo ng ating Panginoon.
at hindi naman iisang binyag, sapagat lahat tayo ay nagiging pag-aari at nagiging inampon na anak ng Diyos sa pamamagitan ng sakramento ng binyag. Kaya nga po ang mga alagad isinusuko sa iba't ibang mga lugar upang nang sa gayon ang mga taong hindi nakakakilala sa ating Panginoon ay kanilang makasalamuha at ipakilala sa kanila ang mapagpalang ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, kung titignan po natin, pag inalam natin kung saan nakalibing o kung saan namatay yung mga apostol noong una ay tinalaga ng ating Panginoon, makikita natin iba't ibang lugar ang kanilang kinamatayan. Iba't ibang lugar ang nalibing kung saan ang mga tao nito. Bakit? Sapagat sinunod nila yung utos ng ating Panginoon. Umayo sila sa iba't ibang mga lugar upang pangaral ng ukol sa ating Panginoon. Kaya isipin po ninyo mga kapatid, karamihan sa kanila ay mga taga-Galilea. Lahat sila ay halos taga-Israel. Subalit mga kapatid, alam natin si San Pedro saan pinatay? Doon po sa Roma, doon sa Italia. Nakarating siya roon ng dahil sa pangangaral ng mabuting balita. Kaya po naman, bagaman hindi kasama sa 12 mga apostol, subalit ang turing niya sa kanyang sarili ay isang tunay na apostol. Itong si San Pablo, saan din siya pinatay? Kasama ni San Pedro, siya rin ay pinatay doon sa Roma, sa Italia. Lumakad siya, nagpunta siya sa iba't ibang mga lugar, naglakbay siya upang ipangaral ang ukol sa pananampalataya, ang ukol sa ating Panginoon. Kaya kung titingnan natin yung ibang mga apostol, nakarating ng iba't ibang mga lugar, nakarating ng iba't ibang mga bansa upang ipangaral ang ukol sa mabuting balita. Kaya nga po naging masusuri, naging matapat ang mga alagad na ito, ang mga apostol na ito, sa habilin sa kanila ng ating Panginoon. At ano ang sabi ng ating Panginoon? Binyagan sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Bakit? Sapagat mga kapatid, sa pamamagitan ng binyag, pinatatawad ang ating kasalanan mana at hindi naman nagiging bahagi tayo ng ating simbahan, nagiging bahagi tayo ng sambayanan ng ating Panginoon. At hindi lamang iyon, sa binyag, nagiging bahagi tayo ng pamilya ng Diyos. Bakit? Sapagat hindi ba natin magiging kapantay kahit kailan ang ating Panginoon, sapagat tayo mga tao lamang at ang Diyos ay mas mataas kaysa sa atin. Subalit sa binyag, ginagawa tayo mga inampon na anak ng ating Panginoon. Kaya nga po ito ang ating unang pagpasok sa ating pananampalatayang Kristiyano. Ito ang ating unang pagiging bahagi ng pagiging kawat ng ating Panginoon. Kaya nga po lahat ng mga Kristiyano, lahat ng mga bata, kahit bata pa lamang, ano ang ginagawa ng simbahan? Bata pa lamang, pinipinyagan na upang nang sa ngayon, bata pa lamang, makatanggap na ng biyaya mula sa ating Panginoon. Bata pa lamang, maging bahagi na ng pamilya ng simbahan, ng pamilya ng ating Panginoon. Subalit mga kapatid, hindi sapat yung tayo ay mapinyagan lamang. Bakit? Sapagat napakarami pong mga Kristiyano, pinyagan, pero yung uri ng pamumuhay, napakalayo doon sa mga ibinigay sa kanila na atas ng ating Panginoon. Kaya isipin nyo na lamang mga kapatid, kung ikaw ay isang Kristiyano, hindi ka konsentidor. Kung ikaw ay isang Kristiyano, hindi ka rin abusado. Kaya pansinin ko rin yung mga kapatid ko minsan, ay nakakapagtaka. Bakit? Sapagat mga kapatid, bilang isang Kristiyano, kinakailangan mo rin ang kumilos para sundin ang atas ng ating Panginoon. Kaya nga po kagaya ng ating nabanggit sa iba nating mga kaman ng panataya, ang ating Panginoon tumutulong sa atin, pero hindi tayo kinukonsinti. Kaya nga po meron iba mga kapatid, nagbibigay ng tulong sa kanilang kapwa. Ito ay ating pananagutan bilang isang Kristiyano. Kaya kapag kung meron ka naman, matulong ka naman na tumulong sa iyong kapwa, lalo-lalo na ngayon na tayo naharap sa isang malaki at malawakan na pandemya na kung saan ang salot na ito ay bumabalo sa ating lipunan. Kaya kung meron ka naman, matulong kang magbigay sa iba. Pero huwag kang maging abusado. Meron ka na, kuha ka pa ng kuha, nauubusan na yung iba. Meron ka na, mareklamo ka pa. Meron ka na, pagkatapos nag-iingit ka pa doon sa iba. Meron ka na, pagkatapos nandadaya ka pa. Magkaroon ka na
ng mas marami. Kaya nga po mga kapatid, ang Diyos ay nagbibigay pero hindi siya konsentidor sa mga taong abusado. Sapagkat kapag umaabuso ka na at may natatapakan ka na na iyong kapwa, ano na ang ipinapayag sa atin? Hindi ka na sumusunod sa atas ng ating Panginoon. Kaya ang sabi ng ating Panginoon sa mabuting balita, hindi sapat na nabinyagan ka na. Ano ang atas at utos ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad? Turuan ninyo sila na sumunod sa lahat ng ikinag-uutos ko sa inyo. Turuan sila na sumunod sa mga utos ng ating Panginoon. Turuan sila na sumunod at magsabuhay ng pananampalataya bilang isang mabuti na Kristiyano. Kaya nga po ang sabi sa atin, hindi sapat na nagsasalita ka lamang ukol sa pananampalataya. Kinakailangan din naman isabuhay mo ang iyong pananampalataya. Nang sa gayon, magkaroon ng kaganapan ang kaligtasan na iniaalok ng Panginoon sa atin nang tayo lahat ay makasapit sa kanyang kariyan. Alam po ninyo mga kapatid, sa pag-akyat sa langit ng ating Panginoon, ito ay nagpapahayag sa atin ng panibagong pag-asa, ng kamatayan sa lupa. Hindi ito ang wakas ng ating buhay. Mayroon pang muling pagkabuhay para sa bawat sa atin. At tayo lahat, kung mamarapatin, kung tayo ay pinagpala sapagkat namuhay tayo ayon sa kalooban ng ating Panginoon, makapapasok din tayo sa langit ng tunay nating tahanan sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya nga po ang sabi sa ating mga kapatid, kinakailangan makipagkaisa tayo sa plano ng ating Panginoon. Kaya nga po ang makapagdadala lamang sa atin sa kanyang kaharian ay walang iba kundi ang Diyos mismo. Bakit? Sapagkat mga kapatid, alam natin, di natin kaya ang lahat ng bagay. How much more yung ikaw ay makapasok pa sa langit? Kaya kinakailangan mo ang ating Panginoon. Kaya nga po ang sabi ng ating Panginoon, tutulungan tayo, pero may requirement. At ano po yun? Binyagan tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at sundin natin ang atas ng sakramento na ito. Sundin natin ang atas ng ating Panginoon, ang aral ng ating pananampalataya. Kaya hindi sapat na nabinyagan ka lamang, kinakailangan isabuhay muli ang pinagdakong sakramento, isabuhay muli ang pananampalataya na aral at turo ng ating inang simbahan na mula sa ating Panginoon. Nang sa gayon, tayo lahat ay magkasama-sama sa langit na tunay naming tahanan. Kaya isipin po ninyo mga kapatid mo, sa ganang ating sarili, hindi natin kaya. Bakit? Alam po ninyo mga kapatid mo, pagbata ka pa lamang, yung umakyat ka ng hagdanan, napakadali. Pagbata ka pa lamang, kahit ng hagdanan, aakyatin mo ng patakbo, kayang-kaya mo. Ngayon, kapag tayo nagkakaedad na, yung pong iba, mga kapatid, humakbang na, hirap na. Kaya nga po sa mga ordinaryo nating pagdiriwang ng pananalisa, kapag pupunta dito sa altar at meron pong tabernakulo sa likod, ang kadalasan po na ginagawa, lumuluhod talaga. No? Bakit? Sa simula lang ng misa yun, pagbibigay ka lang doon sa tabernakulo nasa likod ng altar. All throughout the Mass, hindi na po. Bakit? Kasi ang focus na yung ating pong altar table. Kasi naman talaga ang pinaka-focus sa ating pong struktura dito. Pero alam po ninyo, bakit sa ibang mga simbahan o kaya kahit dito sa atin, may mga pagkakataon, sa halip na lumuhod, yumuyo na lang. At anong dahilan? Kapag ka ang mga kasama mo na mag-share ay mga senior na, pag iyan ay lumuhod, baka hindi na makatayo yan. Kapag yan ay yumuko ng malalim, baka maglak ng mga bewang yan, ang mga balakang yan, baka mamaya naglalakad yan na tayo muna rin. Bakit? Hindi na maibalik sa dati. Bakit? Kasi tumatanda na. Yan po mahirap pag nagkakaedad, no? Kaya nga po kahit ako nararamdaman ko yun, no? Pagka nagkakaedad na talaga, humihina ng katawan, nagbabago na ang aming katawan, no? At hindi po naman, mga kapatid, doon dati, yung hagdanan, aakatin mo ng patakbo, sandali lang. Ngayon, nang gagawin ka na. Bakit? Sa pagatuharap ng panahon, nahihirapan ka na maging sa pagakbang. At anong ibig sabihin? Habang tumatanda ka, hindi lahat ng nagagawa mo ng bata ka, magagawa mo ngayon. Kinakailangan mo ang tulong ng iba. Kaya isipin ko ninyo, yung pag-akyat lang sa hagdanan,
Kinakailangan mo pa ng hawakan, ng gabay para makaakyat ka? O kinakailangan mo pa ang kapwa mo, maiakyat ka na doon sa hagdanan? How much more kapag tayo ay pupunta sa langit? Isipin po ninyo mga kapatid, no? Nung ako po'y bata-bata pa, first time ko pong pumunta sa ibang lugar, first time ko rin na sumakay ng aeroplano. At alam ko rin, pag first time mo, ang dami mong bloopers pagdating sa aeroplano. Bakit? Nung nasa kalawakan na kami, nung nasa himpapawid na kami, alam ko rin yung mga kapatid, may nagtitinda yung stewardess, nagtitinda ng kape at ng mga pagkain, no? At kapag ka bumili ka doon ng kape, ibang-iba yung presyo doon sa presyo dito sa lupa. Pag dito sa lupa, 5 piso lang ang kape, okay na. Doon, 50 pesos ang kape nung araw. Ngayon, si Teta na, o sa daan na yata, no? Ngayon, kaya, bumili ko ng kape, no? Nakalagay sa isang styrofoam, air condition yung aeroplano, no? Ngayon, kaya, naglagay na ako ng kape sa mainit na tubig na nasa styrofoam, nasa cup na styrofoam, no? At alam ko rin yung mga kapatid, no? Nung ilagay ko na, hinalo ko na. Dahil ako po'y sabik na sabik sa kape, ako'y adik sa kape. At dahil sa kinakailangan ko uminom ng anything liquid. Bakit? Kasi pag umaakyat ka, ano po nangyayari? Nagbabara ang tenga mo. Kaya kinakailangan lumulog ka. Kanina pa ako lulog ng lulog, kumusta laway ko? Kaya kung ginawa, bumili ko ng kape, no? Ngayon, tinimpla ko na. Tapos suwaya. Sa kagustuhan kong mawala yung bara sa tenga mo. At ako'y gusto kong magkape. At medyo plus ang dating. Bakit? Aba, hindi ordinaryong kape ko. Nagkakape ka 30,000, 20,000 feet from the ground, no? Kaya po sabi ko parang kang nagkakape sa himpapawid, no? Kaya kung ininom ko kagad yung kape, not knowing na napakainit pala yung tubig. Kasi styro ko rin, hindi ko nararamdaman. Ininom ko kagad. Ngayon, gusto kong iluwa. Hindi ko mailuwa. Bakit? Hindi ko mabuksan yung bintana. Hindi naman mabuksan yung bintana ng aeroplano. Gusto kong itura sa katabi ko. Hindi ko naman kakilala yung katabi ko. Gusto kong itura sa harapan. Bakit kape? Kaya sabi ko, wala kang magagawa. Kaya ko yung kape, damang-dama ko talaga na kaping mainit siya. Bakit? Naluto ang dila ko. At habang iniinom ko siya, umahawad sa bituka ko, kumukuhit ang init. Kaya damang-dama ko, pati ang aking sikura, pinakuluan ng dahil sa kape. No? At alam ko rin yung mga kapatid, no? Nung dahil na po kami, alam ko rin yun yung isa sa naisip ko. At alam ko yun, yung bubag na, hindi naman mangyayari yun kung ikay nasa lupa lang sana. No? Kasi bakit? Marami kang magagawa sa lupa. Pero pagdating doon, limitado ang pwede mong gawin. Kaya hindi po naman, hindi ka makararating doon sa himpapawid sa ganang sarili mo lamang. Bakit? Kahit magkakawag ka ng kamay dito sa lupa, hindi ka makakalipad papunta sa himpapawid. Kinakailangan mo ang aeroplano. Kinakailangan mo ang makina para nang sa yun makarating ka sa mas mataas na lugar. Kaya nga po mga kapatid, yan ang dapat natin pag-isipan. Yung makarating ka lang sa himpapawid, kinakailangan mo pa ng makina. Yung makarating ka lang sa himpapawid, kinakailangan mo ang aeroplano. Yung lumagpas ka pa ron, yung ginagawa ng mga astronaut sa outside ng ating bansa, ng ating mundo, sa outer space, kinakailangan mo pa ang isang matindi at modernong makina. Kinakailangan mo pa ang space shuttle. Kinakailangan mo pa ang rocket para lang sa iyo makalabas ka ron. Kinakailangan mo ng makina para lang sa iyo makapunta ka lang sa lugar na yun. At anong ibig sabihin? Hindi natin kaya sa ganang sarili lang natin. Hindi natin kaya kung ikaw lang ang katawan mo ang dadalhin mo. Kinakailangan mo ang makina. Kaya nga po mga kapatid, pagdating sa langit, anong kinakailangan natin? Hindi po makina. Ang kinakailangan natin, yung ating Panginoon. Ang kinakailangan natin, yung ating pananampalataya. Ang kinakailangan natin, yung pagsasabuhay ng ating pananampalataya. At bilang panguni, ito lamang po yung tatandaan natin. Kapag halimbawa, ikay nagnanais na pumunta sa kaharian ng ating Panginoon, hindi mo kinakailangan maging piloto para lahat ng
madala mo sa iyong kapamilya. Hindi mo kinakailangan maging astronaut para lahat ng tao madala mo sa kalawakan. Pero alam mo rin yung mga kapatid, ano yung kinakailangan? Kinakailangan mo lang maging mabuting Kristiyano para lahat ng tao maakay mo patungo sa langit. Hindi mo kinakailangan ng makina. Ang kinakailangan mo ay ang ating Panginoon. Ang kinakailangan mo ay ang pagsasabuhay ng tinuturo ng ating Panginoon. Nang sa gayon, tayong lahat ay makasama ng ating Panginoon patungo sa kanyang kaharian. Kaya nga mga kapatid, ang kaligtasan natin, ang paglipat natin sa kaharian ng ating Panginoon, hindi sa pamamagitan ng anumang makina o sasakyan sa lupa. Ang kinakailangan natin ay ang ating pananampalataya sa ating Panginoon at ang pagpapakita natin ng pananampalataya na ito sa pagiging mabuting Kristiyano dito sa lupang ibabaw. Nang sa gayon, magdalang habag sa atin ang ating Panginoon at papasukin tayo sa kanyang kaharian. Magsitayo po lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, Isang pangalan ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawan tao siya sa lahat ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria ang Virgen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinapos sa krus na matay ni Lili. Nanawag sa kinaroon ng mga imago. Na may 3 araw na buhay na magtulis. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Tuod magmumula paligito at tutukom sa nangabubuhay na mamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahan na kalupat, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. mga kapatid, bahagi ng misteryo ng muling pagkabuhay ang pag-akyat ni Jesus sa langit. Hindi niya tayo iniwan, bagkus lalo pa siyang naging para sa atin. Harinang ilahad sa Kanya ang ating mga inihiling, kaya't ating sambihin, Panginoong umakyat sa langit, kami iyong tingin. Panginoon, umakyat sa langit, kami iyong Upang ang simbahan ay laging sa puso at ganapin ang kanyang misyong, ipagpalaganap ang mabuting balita ng kanyang tinanggap sa Panginoon, muling nabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, umakyat sa langit, kami iyong Upang ang pamahalaan ay maging mapanagutan sa pantay na pagpapatupad ng batas at laging isulong kung ano ang makabubuti para sa lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, umakyat sa langit, kami iyong Upang ang mga nakararanas ng patuloy na pang-aapi ng kapwa at ng lipunan ay makatagpo ng kaaliwan sa pangako ng Panginoon para sa mga nananatiling tapat sa Kanya hanggang sa wakas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, umakyat sa langit, kami iyong Upang ang mga nasa gawain ng pamamahayag ay laging isa-isip ang katotohanan ng kalugod-lugod sa Diyos at itigil na ang pagpapalaganap ng mga mali at peking balita. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, umakyat sa langit, kami iyong Upang tayo nakikisa sa pagdiriwang ay akuin ang misyong iniata sa atin na gawing alagad ni Jesucristo ang lahat sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng mabuting balita. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, umakyat sa langit, kami iyong Upang ang mga yumao, lalo na upang ang mga yumao ay makasama ni Jesucristong naluluklok sa kanilang Ama dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, umakyat sa langit, kami iyong Isama din po natin ang pasasalamat para sa birthday ni Eric Ryan Tolentino. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, umakyat sa langit, kami iyong Amang nasa langit, ilobong ang iyong anak ay makasama namin bilang aming kapwa na may kasama mo sa iyong kanan upang balang araw. Kami rin ay makasama mo sa iyong kaharian. Ipagkaloob mo aming inihiling sa pamamagitan ni Jesucristong Panginoon namin, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat ay
Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong pag-ahalin ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa pagkakapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ang pagkain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ng banal. Ama namin nimikha, pagundangan sa magakyat ng anak mong mahal, kinaganap namin ang paghahari ng may kapagkumbabaan at ipagulong sa ganitong pagpapalitan ng mga kalungkot ng aming mga alay. Kami makasado sa pagkabuhay at pagakyat sa kalamitan. Sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayo ang Panginoon At sumayo, itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siyang pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, muling ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, kasama at kamatayan matapos ng pilit ng anak mong si Jesus na Panginoon namin. Siya may umakyat sa iyong pilit bilang aming nakilang silasang ng mga anghel. Siyang aming tagapamagitang nakikiusap sa iyo para sa tanan. Siyang tagapagpasya sa lupa't kalamitan. Hindi niya ibinaksi ang ama naming pagkatao sa pagluklok sa kanan ko, sapagat kami ang katawan at siya ang ulo. Ang pagkakit katiyakan sasapit kami sa iyo. Kaya kung isa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang kumpay sa kalamitan, kami nagumuni sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang tayo sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtisang pusang loob na maging handog, tinawagan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniyamot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, na iyahandog para sa inyo. Kay pinamalo matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniyamot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago pa na magdagdiba. Ang aking dugo ay bububos para sa inyo para sa lahat, sa iyong pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Kami din papasalamat dahil kami pinarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay makukulod sa pagkakalisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Amaningapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Dennis naming Bispo at ng Tanang Kapalian. Padalahalin mo rin ang mga kapatid namin lahi-lahi na may pag-asang siling di mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at magindapagin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso sa San Jose, kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalulugod sa iyo. May pag-iwag nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal sa pamagitan ng iwana na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangalan papuri ay sa iyo, Diyos abang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapatid, sa talubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin ang Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananaligan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Cristo. Sapagkat iyo ang kariyan, ang kapangyarihan, ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa iyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa iyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayon. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang bigay. Noon, hindi ako dapat magpatuloy sa iyo. Kung isang salitang malaman ng kagalingan. tayo po para sa panalangin ng kapangyarihan ng pagmamahal naman, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay lagat sa COVID-19 na nagpapahirap sa maraming at lumitid sa mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang natasan na nagmula sa lunas at paraan upang mahihinto ang paglaganap nito.
Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makatang nawa nila ang muling kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ang kapayapaan walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Kawin mo sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumama kami sa iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipagdya kami sa lahat ng matama. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Yesu Cristo na nabubuhay at nagkahaling kasama mo at ng Espiritu Santo, isang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Tumutulog kami sa iyong kanuhay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagkadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Alhati ang pinagpalang Virgen. Amen. Mahal na Virgen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael at Angel, San Roque, San Lorenzo Luis, San Pedro Calungsod, San Pedro Apostol, magsisilip. Manalangin tayo. Ang madaming mapagmahal, pinagkakalooban kami ng pagkakataon na ako'y sa upang ginagawa mong kinalay. Gawin mo ang lobby namin imaton sa iyong pinagtulutukan sa nakumayon upang kaparis namin tao sa piling mo, siya mamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo. at pagkiyukong niyong ulo para sa pagpapaspas. Pagpalain mo kayo ng kapangyarihang Diyos Ama sa araw-linggo ng pag-inibang ng pag-akyat sa langit ng kanyang anak upang buksan ang pinto ng aakyat na ninyo sa buhay na walang hanggan. Amen. Katulad ng pagpapakita ng Kristo sa mga laga matapos na siya mabuhay ng muli, ipagkaloob daw ang siya magpakita sa inyo ng may awas pagrupo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Kayong nananalig na lumulog si Kristo sa kanyang kamay ng Diyos Ama ay magkalapalawan ng kagalapang hati ng kanyang pamamalagi sa inyong piling hanggang sa katapusan, alinsulad sa pangako niya, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng kapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayon kayo at ipahayag ang